project management or yung project management, it involves several key phases na each phase is critical para sa successful execution and delivery ng project. So, since critical siya, ibig sabihin magkaroon ka man ng delay sa isang part ng phase mo, may malaki yung chance na made-delay na yung buong project. Kasi minsan, 'di ba, isipin natin, konti lang naman yung delay ko sa unang phase, mababawi ko yun sa second phase, bibilisan na lang namin para kumbaga nahiram ko lang yung konting oras ni second phase. Pero hindi siya nangyayari, kadalasan once start na ng delay, kumbaga sa ano pa lang, sa planning pa lang may delay na. Possible buong project mismo yung apektado doon, ayun. Okey, so sa first part or sa first phase ng ating sa ating, ito nga project management, meron tayong tinatawag na FEED or si Front-End Engineering Design. So si FEED, ito yung crucial phase natin sa project. Why? Kasi dahil siya yung first phase at the same time nandito yung, dito dini-discuss yung detailed design, detailed na, documentation before proceeding to, final engineering, procurement, and construction. So, may tatlong terms na nabanggit. So, meron tayong final engineering, procurement, and construction. So, sa final engineering, ito yung simula ng execution ng ating project. So, ma'am, ano naman kapag procurement? Familiar ba kayo sa term na procurement? Narinig niyo na ba yun 'pag sa news? Ayan, okey. Kasi 'pag sinabi nating final engineering, ito yung last part ng designing. Kumbaga fina-finalize na natin yung ating plans and even yung specifications ng project. So, kapag naman sinabi niyo na procurement, ang procurement naman is ito yung process of obtaining goods and services from an external source. So, kumbaga si procurement, dito nangyayari yung pag-gather natin ng materials ng ating, ng at 'pag sinabi nating material, ito yung equipment, ito yung mga machineries, ito yung mga, ah, gagamitin natin na steel in order to build our facility, yung resources na tao, dito nagsisimula mag-hire, ano po. So sa procurement, so usually sa mga companies merong procurement department even dito sa university. Kumbaga ang number one responsibility nila is to, ah, to handle all ah, the from requesting hanggang sa delivery up to payment nung mga ino-order. Kumbaga sila nagawa ng purchase order, sila yung naghahanap ng credible na supplier, ayun. So, ang magandang procurement na system is yung ano na, tawag dito, naka i-online yung term, eh. Ano na siya, yung hindi ko maisip yung term. Pero ang magandang sistema sa procurement is online na siya. So, kasi kapag yung manual na process natin, yung ginagawa typically, yung halimbawa, kayo, mag-a-apply kayo as supplier. So, usually ang ginagawa ng mga ng mga companies na walang budget for their digital systems, nagpapa-manual application sila. So, kumbaga 'pag mag-a-apply sila dun sa mga companies na papasukan ta's magkakaroon yan ng bidding, sino yung may pinakamababang offer, sino yung may pinakamagandang kayang ibigay na product, sino yung may quality na product. So
'pag gano'n medyo madali ma-rig yung system kasi manual siya. Pero ang maganda kapag procurement na automated or digital, yun na, yung nasa digital system na, ah, madali mo mata-track yung ginagawa ni supplier at the same time, ah, dito naiiwasan din yung mga delay, naiiwasan natin yung mga delay tapos mas madali mag-apply for application. So, bakit ma'am mas madali? Kasi halimbawa si Shell siyang magandang system for their procurement. Kasi if ikaw ay supplier nila, ikaw ay nagpo-provide sa kanila ng services or goods, meron silang system na ginagamit which is yung SAP, SAP Ariba, SAP. Tapos yung mga suppliers nila, open yun open yun doon. Kumbaga may link lang sila na pipindutin tapos dun na sila magpa-process nung mga ginagawa nila for procurement. So, kasama na yun hanggang payment, hanggang contracting, hanggang invoicing. Ano po, so si SAP Ariba siya ay kumbaga nasa cloud. So, nasa-store yung data niya sa cloud, hindi din siya madali ma tawag dito, madali ma-destroy. Ano po, okay, so commonly sa mga private companies, may gano'n silang system. Kaya 'pag private kasi meron silang budget for that, at the same time they value transparency. Ano po, so sa maganda 'tong ma-apply sana in our government system, yung kumbaga i-digital natin yung mga sistema dito kasi yun yung una, may eliminate natin yung mga hindi natin gusto mangyari. Ano po, at the same time yung records is hindi siya basta-basta made-destroy. Anyway, okey, so at least may idea na kayo kay procurement. So construction naman, ito na yung pag-start ng ating, pag-build ng ating project. Ano po, so kumbaga once ma-deliver na yung mga needed na materials, magsisimula na agad yung pag-construct. Ayan. So sa feed or dito sa front-end engineering design, dito sine-set natin yung foundation ng project. Dito dine-define natin yung project scope, yung cost niya. So ano ba yung napagkasunduan ninyo between the client, kung magkano yung budget nila, and ano yung schedule natin, even kailan siya mag-i-initiate. Ayun. So kumbaga, dine-define na natin lahat ng importanteng bagay na kailangan niyong malaman in order for you to start the project. Ano po, so kaya siya ay crucial kasi kung dito pa lang sa part na 'to hindi niyo na ma-define kung anong scope natin, kumbaga hindi magkasundo si client and kayo na magbi-build, mahihirapan kayong ma-accomplish yung project kasi hindi niyo alam yung coverage ng gagawin niyo. At the same time, halimbawa nagkakaroon ng conflict sa budget, hindi hindi siya agad mag-i-initiate kasi usually kapag mga private companies ta's magbibigay sila ng budget, marami ang pinagdadaanan na signatories. Hindi siya parang isang pirma lang ni president na, "Okey, ito approve na." Madami siyang pagdadaanan na tao na lahat itong mga tao na 'to ay witness na ito ang certain amount natin na budget for this project. Ano, so parang simple lang 'yan, parang 'pag nag naggagawa kayo ng mga letter, 'di ba marami kayong signatories na pinapadaanan. So parang gano'n din sa, ah, 'pag nagse-set sila ng cost. So yun ay pinag-uusapan muna internally and then saka siya i i i sasabihin dun kay contractor natin, ayan. Okey, so ang laman, feed. Okey guys, nakakasabay pa ba? Naiintindihan naman po? Okey, sige. So ang topic natin dito is more on ano na ha, nasa application phase na tayo. So since kayo din ay mga fourth year na, so in preparation niyo na din po para sa inyong next subjects kagaya ni PB, ano po.
Okay. So, dito ang laman ng feed, meron tayong preliminary design. So, 'pag sinabi niyong preliminary design, ito yung, kumbaga initial initial natin na design. Ano po, design ng ano ma'am, design siyempre ng project niyo. So, kung kayo ay magbi-build ng planta, kung kayo ay magbi-build ng tawag dito, ng expansion project. So ito kumbaga ito yung initial concepts ninyo na detailed dun sa layout ng project. So define dito yung ah, components ninyo, yung mga ah, core requirements ni client, ano po. So lahat yun nandun. So dapat na-outline niya yung overall structure natin. Ayan, so hindi lang design yung laman niya. Siyempre meron din siyang, ah, sorry, meron din siyang detailed na explanation nung inyong design. So kumbaga ano yung mga technologies na ginamit ninyo, ano yung present na processes, ayun. So second, ito ginagawa usually ito before mag-start yung project, yung magko-conduct kayo ng technical and economic feasibility. So sa final project niyo, hindi ko na siya ire-require ito, hindi ko siya isasama kasi since nga nag-build na tayo ng sistema, kumbaga parang ako si client ta's kayo yung hinire ko na contractor para dun sa project na yon. So hindi niyo na kailangan mag-build nito kasi kumbaga agreed na tayo dun sa situation na yon. Ito kasi gagawin niyo lang 'to kapag yung kumbaga gagawin niyo 'to kapag nasa bidding stage pa siya. Kumbaga nag-a-apply pa kayo kay client as contractor niya kasi you want them, puwedeng kayo yung mag-build nito or si client, kumbaga sila yung magbi-build ng study regarding dun sa kanilang project if siya ba ay technical and economically feasible. So kumbaga kung papasok ba siya dun sa budget and siya ba ay, ah, kayang isabuhay yung mga, ideas ninyo. Ayan. So, aside from that, laman nga nito detailed drawings, specification, and project scope. Ayan. So, it also includes preliminary cost estimate for the project based on your design. So, kumbaga, ang laman ni preliminary cost estimate, ito yung estimation ninyo kung magkano yung bawat materials na bibilihin nyo. So, ibig sabihin, lahat ng magiging laman ng inyong plant ay dapat nakalista dito from pag-order ng steel hanggang sa pinakamahal na machineries ninyo or sa pinakamahal na technology niyo, dapat included siya sa cost estimate. Ano po, so magse-search kayo ng, magkano ba yung typical na amount, tapos yun yung i-input ninyo. So kumbaga estimation naman siya. Hindi siya required na yun talaga yung mismong price. Kumbaga i-estimate niyo kung magkano siya, 'yan. And then dito sa feed, dito you have to identify potential risks and also develop strategies on how will you combat those risks. Ano po, so since kayo si project manager, i-aano niyo yung sarili niyo, kumbaga ibibigyan niyo siya ng or iisipin niyo, ano ba yung mga possible na puwede kong ma-encounter while doing this project. So kumbaga kailangan gumana dito yung inyong pag-o-overthink ano, kasi kayo yung mag-a-anticipate ng problems. So example, kung ang project natin ay magsisimula ng June hanggang August. So itong mga panahon na 'to maraming bagyo na dumadaan. So puwede natin ilagay as number one risk is yung weather condition. Ano po, kumbaga you're anticipating na dahil sa weather conditions and dahil sa state ng Philippines, malimit ulanin, may possible na ma-late siya ng kaunti dun sa expected na target date natin. Ayan, and then lastly, kasama dito sa feed yung,
yung design niyo dapat is it should comply with the relevant regulation and standards. Ano po, so kumbaga dapat pasok yung inyong design dun sa standard. Paano 'pag sinabi nating standard, example, halimbawa specific na height, dapat susundin niyo yung height na required. Kasi if hindi niyo siya sinunod, possible magiging sobrang baba siya or sobrang taas naman niya. Ano po, and so what are your deliverables in this phase of the project? So you need to accomplish your feed report. So laman ng feed report is yung mga scope, cost, and risk management plan. So ano si risk management plan? So if naalala nyo, nung kayo ay nag-BOSH, nag-attend ba kayo ng SO2, BOSH? Meron dito umattend? Ayan, so if naalala nyo yon, si risk management plan ay kamukha nung HIRAC na ginawa ninyo, yung hazard identification and risk assessment. So, ang pinagkaiba niya lang dito, si HIRAC, related siya sa si HIRAC more on hazards yung ina-identify niya. Ano po, so hindi niya sakop yung mga weather conditions, yung mga gano'n kasi hazards lang, physical hazards, biological hazards, chemical hazards, anything na magko-cause ng harm sa employees. While si risk management plan, ito yung all-in-all na ah, na gagamitin niyo in identifying risks. So, kumbaga hindi lang hazards yung puwede niyong ilista dito. Puwede niyong isama yung weather conditions or kung magkakaroon kayo ng problema sa supplier or magkakaroon ng delay regarding doon sa shipment ng inyong materials kasi o-orderin niyo pa siya dun sa country na may giyera. Ano po, so puwede siyang considered as risk. So, kumbaga hindi lang kayo naka-focus doon sa hazards na present doon sa location, but yun yung lahat ng puwedeng or probable or possible na puwedeng mangyari is ililista niyo doon. Ano po? So, anong laman ni risk management plan? Puwede kayong sorry, hindi puwede, required pala 'to. Required na dapat meron kayong risk identification. So kumbaga, ah, kailangan alamin niyo kung ano ba siyang type ng risk. Siya ba ay financial, operational, strategic, compliance, or health risk? Ano po. Second, dapat lalagyan niyo siya ng description or ng name. And then, bibigyan niyo siya, i-a-assess niyo siya. Paano niyo siya i-a-assess? Sasagutan niyo kung gaano yung likelihood and severity niya. And then based on that, you will get ano yung impact niya doon sa ating project. And then you will develop mitigation strategies or kumbaga plan or action plan on how to eliminate or minimize these identified risks. Ano po? So pwede natin isama yung avoidance, reduction, or transfer or acceptance of risks. So yung acceptance of risks, guys, once ma-raise nyo siya as risk, gagawan nyo siya ng report to your ah to your tawag dito, yung mismong head nung hindi man head, gagawan niyo ng report and then isa-submit niyo siya kay client. And then, kumbaga may mga risks kasi na hindi mo talaga kayang solusyonan or i-minimize, ano po. So kumbaga yung wala kang choice kundi i-accept na ito yung puwedeng mangyari and possible, wala kayong maisip na exactly na solution for that, pero puwede kayong mag-isip ng kumbaga backup plan in case mangyari yun. So kapag gano'n, walang choice minsan nagawa ng report para kay client and then si client inire-raise siya kay client and then kailangan may, approval ni client na okey sa kanya, tinatanggap ko 'tong risks na 'to. If ever na hindi siya mag-agree, puwedeng ma-terminate yung project
That's the worst case scenario. Or if hindi mag-agree si client and then sasabihin niya lang, basta isip kayo ng iba pang way to 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 cover up that risk. So, nasa sa inyo na kung magagawa niyo siya ng paraan or hindi. So, talagang nakadepende siya sa magiging response ng client niyo. Ayan. And then, once maka-develop kayo ng strategies, you also have to develop monitoring and control operations. So, kumbaga, you have to monitor if na-accomplish ba yung mga mitigation strategies na ginawa nyo. And even if effective ba siya. And then, dapat meron din kayong reporter and checker. Kumbaga, merong reporter, merong magche-check kung nagagawa ba yung ating mitigation plan. Okay. So, clear po ba itong feed, itong front-end engineering design? Do you have any question? Okay. And so sa next part, procurement na to and procurement of long lead equipment. So ito is i-discuss ang gagawin natin every meeting, isang phase yung i-discuss natin. So since naka-phase 1 na tayo ngayon, October 26, so sa 2 hindi ko kayo mamimit. 2, 3, 4. Ayan, carry naman hanggang November 30, every uh, every phase tawag dito, i-discuss natin siya every discussion unless magkaroon ng mga walang pasok, so magkakaroon tayo ng habulin doon. Anyway, tawag dito, ano pa bang sunod dito? Yan, so ipapakita ko naman sa inyo ngayon yung hindi na pala to. Papakita ko naman sa inyo yung format natin for final project. Tsaka yung gagawin niyo today. Wait lang guys. Gusto ngayon yung flu. So kayo ay mag-iingat and take your vitamins. And okay, so kita na po. And so ito, pag in-upload ko 'to sa Classroom, naka-Word ito. So ang title natin, Project Management Plan, tapos yung name ng project ninyo. Tapos lagyan niyo dito a technical project, technical report ito. Technical report lang guys, kasi 'pag project dapat magagawa niyo siya, eh. Technical report, tapos alisin na natin 'to. Yan. Yan, kasi sa kanya lang naman siya ipe-present. Lagay niyo na lang siguro yung department natin dito. Hmm, wag na pala, yan na lang. Wag na natin ilagay yung department, ayan na lang. So, technical report, tas College of Engineering, school, and then ito, and then group members and date, kung ano yung date ngayon. Okay, tapos, ito yung laman na niya. Yan, so meron tayong introduction, front-end engineering design, procurement, itong si pre-commissioning, part siya talaga ng project management. Kaso, ang magiging problem ko dito kapag sinama ko siya sa report, mahirapan kayo to build the plan for the testing. Kasi dito kailangan nyo ng mga checklist kung ano yung mga
kailangan niyong i-check para dun sa project niyo. So, kaya ang naka-parenthesis is plan how to do the testing plus sample test reports and yung companies na magko-cover ng testing. So, iniisip ko kung isasama ko pa siya kasi medyo tricky siya 'pag ginawa. Kumbaga mahirap kasi mag-build ng test report na hindi niyo naman talaga siya nagawa, ano po. So, pero idi-discuss natin siya. Iniisip ko lang is if isasama ko pa siya dito sa report kaya siya ay naka-red, 'yan. Pero yung ibang red, ibig sabihin niyan ito yung, ah, possible na guide ninyo para malamanan niyo yung reports na 'yan. So, ibu-blue ko na lang pala para hindi magkalito-lito. Okey. So, tawag dito, and then transportation and installation and then handover, ayan. So dito sa introduction, ito yung sinabi ko last meeting na mag-prepare kayo ng company name with logo, mission, vision, and past projects up to, 3. Kumbaga 3 or less than 3. Ayan, so si project description ilalaman niyo siya sa second part, which is yung feed. So dito ang laman lang ng introduction is yung pangalan ng company ninyo. Ayan, so kumbaga all about you, all about your company. Okay, clear po ba? Yun ang laman ng introduction. So nakalagay naman dito sa parenthesis yung dapat niya na laman. So ito ay naka-paragraph type or kung mape-present niyo siya ng mas maganda in bullet form, ah, goods din yun. Ano po, basta ma-present niyo siya ng maayos na format. Okay, next, sa front-end engineering design, ang laman nito is project scope, 'yan. Ano yung limitation and scope ng project ninyo. And then, overall project structure. So, overall project structure, dito nyo i-define ano yung description ng project nyo. So, naalala nyo nung nag-propose kayo ng topic, meron na kayong description. So, kumbaga, i-enhance nyo lang yon, mas pagagandahin nyo, and i-specify nyo yung actual talaga na gagawin nyo sa project. And also include the technologies na gagamitin niyo. So kung may makabago kayong technologies na i-implement dun sa project niyo, please mention that. Ano po? And then next part is yung process flow diagram. So ito high level siya or the simple process diagram. So pag sinabi kong high level, hindi siya required na yung actual na process ng plant, yung kumbaga kita ko kung nasan yung pump, yung mga valves, hindi gano'n. Ang kumbaga puwede siyang flowchart ng process. So halimbawa, itong phase na 'to, kung kayo ay magbi-build ng planta, halimbawa planta yung inyo, refinery with CCUS. So, ifo-flowchart niyo yung ifo-flowchart niyo yung process ng refinery with your CCUS project or with your CCUS technology. So, kumbaga ipe-present niyo lang yung, magiging flow nung inyong plant. Okay, clear po ba yon? Kasi naalala niyo, sabi ko hindi tayo naka-focus sa design pero mahalaga hindi tayo naka-focus sa design, hindi tayo naka-focus sa process pero mahalaga alam niyo siya kasi kailangan niyo siya in order to build your facility. Okay, clear po ba yon? Si A to C. Guys, hello? May tao pa ba dito? Ayan. Okay, next. A to C and then D. Letter D is yung facility planning ninyo. Ano yung magiging, ah, floor plan ng inyong facility, and then preliminary cost estimate and risk management plan. So, si preliminary cost estimate, ito, ganito yung sample na pwede niyong gawin. Teka, i-attach ko na lang siya dito sa Word document. Kasi mag-open pa ako ng bagong
Yan. So hindi, example ito, preliminary cost estimate. So guys, naka-tabular form siya. So hindi ko required na violet ano, puwede niyo baguhin yung style basta ganito yung sample na laman niya. So sa taas, importante na ilalagay niyo yung information ni client and yung details ng project niyo. So kumbaga para malaman na itong mga materials na ito is para sa ganitong project. So ilalagay niyo yung client information. So ma'am, sino yung client information? Ako na lang sa contact person, yung company name, isip kayo ng kung ano mang company name ko. Kahit anong company name ko, basta contact person ako na lang, and then address ko kahit anong address, number, and email. Ano po, so ang mahalaga lang makita ko na meron kayong ganito, yung client information, and then yung project details niyo, ano yung anong pangalan ng project niyo, kailan yung start date niya, and end date. So kayo po ang mag-identify kung kailan niyo siya gustong simulan, kung kailan dapat siya matapos. And then, sa estimated cost natin, ayan, so cost to hindi cost. So nakalagay dito yung product description, yung mga materials na kailangan nyo, yung quantity nila kung ilan, and then yung mare-research nyo na price nila kung magkano yung estimation nyo ng machinery na yan or ng equipment na yan. And then ito-total nyo lang siya. Ayan, so pwede kayo maglagay ng mga taxes dito, kung ano yung mga tax na nag-a-apply sa atin sa Philippines or kung overseas ang project nyo, ano yung tax sa kanila. And then sa dulo, dapat meron tayong signatory or special space para sa signatory kasi si preliminary cost estimate in-approve yan. So dapat merong part na pwedeng mag-sign si client na okay, approve sa akin tong mga gagastusin ninyo. Ano po? Okay, tapos dito puwede niyong optional na lang 'to yung mga contact us kasi ito yung about na sa inyo kung kayo ay gusto mag-iwan ng information. So, puwede kayong mag-add ng mga bagay na mas magpapaganda dito sa report ninyo as long as present yung mga nire-require ko like itong ah, cost breakdown, yung information ni client, yung project details, even yung total natin, and itong space or signatory. Okay. So next, kapag risk management plan naman, teka, nasa Excel kasi siya eh. I-share ko yung different screen. So kayo magla-like, i-post ko siya sa classroom para meron kayong guide sa gagawin. Next, bukas pa. Ayan. So, for risk management, so kayo din ang bahala kung gusto niyo siyang mas pagandahin, mas ipa-colorful, pero ito yung susundin natin. Example, so ito yung table ko. Ano po? So example, nakalagay dito yung risk number, kung pang-ilan siya. Risk identification, what type ba siya ng risk? Ano po? Kung siya ay related sa operational, siya ba ay health risk? Ayan, so mag-insert lang ako sa isa pang table. Siya, siya ba ay health risk? Siya ba ay strategic? Ano po, so kumbaga ika-categorize nyo yung risk nyo yun. Ano po, kung saan siya nagfo-fall under doon sa company. So dito sa inad ko na column, pwede natin na maglagay tayo ng risk description. Yan. So sa risk description, dito nyo i-define ano ba yung actual na risk. So since ako ay supplier risk, so pwede kong ilagay ah ah tawag dito. Pwede ko sabihin na limited supplier present near the facility. So kumbaga
limited suppliers. Yan. Okay, so sa description ko, kumbaga ang problema ko dun sa area na itatayo yung plant ko, kakaunti yung mga malalapit na puwedeng maging supplier. Kumbaga kokonti yung magiging mapapag-source out ko ng aking, goods. So, ang likelihood puwede siya, kumbaga yung likelihood at severity kayo mag-identify nito. So, what are the chances na, mangyari? Hindi, wag na lang 'tong limited kasi gawin natin, wait lang. Gawin ko na lang, supplier might back wait lang, mas maganda ba yung back out or hindi puwede back out kasi may kontra kami, eh. Alam ko na, goods may be delayed delivery. Ayan, ito na lang, final na 'to. Ayan, so possible, ah, puwede ko ilagay sa ah, description ko. So example lang 'to ha, iisip kayo ng iba niyong risk. So example ko, yung delivery ng goods ko is puwedeng ma-delay, ayan. So, ano yung likelihood na puwede siyang mangyari? So nilagay ko rare, pero hindi siya rare, possible. So palitan natin, gagawin ko siyang possible. So, possible siya mangyari. What is the severity? So, severity, ano yung possible na maging result nitong risk na 'to? So, possible gaano siya ka-severe? Ang sagot ko dito is major. So, kumbaga malaki yung magiging, effect niya sa akin. So, kaya major. So, ano yung impact natin? Ang impact natin is kung saan sila magmi-meet. So, since pinili ko ay possible and then nasa major siya, ang ating impact is high. Ano 'to, kasi ito yung pinagmitan nila na point. Yan, so possible and then major, high. So para na lang gagawa kayo ng high rank. Okay, clear ba yun? Next yung pag-trace ko sa matrix. Ayan, okay. Next, risk mitigation plan. So ano yung magiging strategy ko dito? So strategy ko dito, wag na lang plan, strategy. Yan. Risk mitigation strategy. So pwede kong strategy dito, diversify suppliers or tawag dito, set a tawag dito, set a deadline for suppliers when shipping out goods. Ayan. So, puwede kong sabihin na, okay, magpalawak pa tayo ng suppliers, magkuha pa tayo ng iba, and then mag-set tayo ng deadline sa kanila kapag magshi-ship sila ng items sa'tin. I-anticipate na natin na puwede nga silang ma-late, kaya since puwede silang ma-late, bigyan natin sila ng deadline para hindi sila lumagpas dun sa required natin na araw. Ano po. And then continuous monitoring natin, palagi i-review yung list ng suppliers and contact them from time to time. So, sino yung magiging owner ni risk? Sino yung department na maapektuhan ng ating risk na 'to? So, nilagay ko dito si procurement kasi sila yung assigned for suppliers, ano po. And then sino yung magmo-monitor nung ating mitigation strategy? So, ang nilagay ko dito inventory department kasi
sila yung nakakaalam kung kailan low and high pa yung laman ng ating inventory. So kumbaga sila yung nagma-manage kasi ng warehouse, sila yung nakakaalam kung anong level na tayo, at risk na ba, wala na bang magagamit talaga na goods. So ayun, so kaya nilagay ko sa inventory. So depende na yon sa type ng risk ninyo kung sino yung magiging owner and then risk monitoring team. So if ever halimbawa health related siya, so pwede siyang safety department ang owner. And then ang monitoring team is puwedeng, HR, ano po. So, anyone can be part ng monitoring team. Kumbaga i-a-assign niyo lang sino ba yung most probably na puwedeng mag-check nitong item na 'to if na-accomplish siya nung department na yun. Clear po ba yung ating risk management plan? Okay, so you can include as many risks you want as long as you can fill all the table po. So, ganyan lang yung sample ng format. Sa industry lang, syempre mas maganda yung format nila kasi may mga logo na sila, name ng company, may mga header na sila. Pero since sa'tin, ganito lang muna yung sample as long as mapakita natin yung, table. Okay. Uy, may question ba kayo? Hindi ko alam kung clear talaga sa inyo kasi hindi kayo nagsasalita. Naiantok pa kayo kasi 7 AM. Sige. So, ano pa, question na ano pang aking i-di-discuss na importante? Babalik tayo sa Gmanon. Ayan, okay. So, another one, maggagawa ako ng repository link ngayon kung saan niyo ilalagay yung file natin for the report. So kumbaga hindi niyo siya i-store sa local diyan sa laptop niyo. Kasi gusto ko ma-monitor palagi yung progress ninyo dito sa technical project. So kumbaga magbi-build na ako ng folder kung saan kayo palagi mag-e-edit ng file ninyo. You can edit siyempre outside doon. Halimbawa, gusto niyo muna mag-search, tapos saka niyo siya ilalaman dun sa file, sa document kapag sure na kayo. So, pwede yun. Pero yung mga major na updates ninyo or yung paggawa niyo mismo ng papel, dun yun na siya gagawin sa folder na yun. So, ika-copy paste niyo na dun yung nagawa niyo regarding sa company logo and company name ninyo and yung mission ninyo. Kasi ang purpose ko dito is for me to be able to monitor nasaang part na kayo ng project, ano, meron bang grupo na hindi nagsisimula pa, sino yung group na wala pa ring progress, sino yung group na nahihirapan, and makikita ko din dun sa edit history nun, sino yung member na least nagpa-participate. Ano kasi every time you edit, nakikita mo sa history sino yung gumalaw nung file. Ano po, hindi naman natin nade-delete yung data na yun. So at least monitored natin sino yung hindi masyado nagpa-participate. And walang excuses kasi kita mo na nandun na hindi ka masyado ah, gagalaw ng file. Ano po? Okay. Clear po ba yun sa lahat? Yan, kasi ito yung hirap kapag project. Ay, sa section din naman siguro, hindi, hindi siya gano'n, pero hindi kasi sa mga group project ngayon, minsan naiiwan sa isang tao responsibility, which is hindi dapat gano'n. Dapat totoo kayo pa lang ng teamwork kasi part yun ng syllabus natin. Kaya malalaman kung sino ang hindi masyadong na-help. Ayan, okay. Saan na ba yung aking folder? Yan, okay. So, sa pinagawa ko din 'to sa Oat kahapon. So, kaya lang sa
kahapon sa O2. Nag-discuss din kami ng topic nila kasi hindi namin siya na-discuss last time. So, since tayo ay tapos na dun, nasa topic ano na ay nasa ano na tayo, nagsisimula na kayo mag-build. So guys, puwede niyo na din simulan yung feed ha, yung front-end, engineering design na part since nga next meeting, yung time natin next meeting, yun yung allotted time niyo to finish up yung first part para sa next discussion natin sa November 9 magdi-discuss tayo ng dalawang phase or hanggang 3 and then tuloy-tuloy na kayo sa paggagawa. Kasi, malapit na din naman mag-December. Ano po, so target natin matapos niyo yung project niyo by November 30. Yan, kasi malapit na ulit yung exam week. So at least ahead of time tapos na yung project natin and magpe-present na kayo. And then may set na tayo na exam or may set na tayo na date for the exam. And hindi na kayo aabutin pa na after exams pupunta pa kayo ng school. So yun kasi yung, iniiwasan ko mangyari like tapos na yung exam, sabihin natin tapos na yung exam by 14 and then I don't want to, alam mo yun, extend your time. Halimbawa, malapit na kasi yun mag-Christmas. So, alam ko sa inyo, sa most of you, uuwi kayo ng bahay ninyo. So, ayun naman na December 19, pupunta pa kayo ng school just to finish yung ating requirements. So before final exam, we have to finish our final project para at least kapag exam na, yun na lang yung isipin niyo, exam yun na lang. And then makakapagbakasyon kayo ng matiwasay. Ano po? Okay. So for 101, Shelo, ilang group nga tayo? 9 ba? So, gagawa na ako ng group folder for each of, or para sa inyong lahat, sa lahat ng grupo. And then, sa loob ng folder na 'to, dito niyo i-include yung inyong report. So, gagawa lang kayo ng Google document sa loob. Tapos yun, ah, dito na kayo mag-e-edit ng lahat. So, para sa report niyo, ipi-print niyo na lang siya and then hindi na ako magagawa pa ng separate folder for you to pagpapasa naman ng inyong report kasi andito na din siya. Yan. Groceries. Yan. So, i-share ko na lang dito sa chat natin. Ayan. So, sa November 9, face-to-face tayo guys kasi ah para may ano, makikita ko yung group na magko-collaborate ulit for the next part ng ating project and also para ma-check ko yung feed niyo para kung halimbawa may questions kayo or gusto kayong i tawag i-raise, may naguguluhan kayo na part, ma-address natin dun. Ano po? Okay. So ito, sinend ko na sa chat. Patingin po kung ma-access ninyo. Folders lang yan guys, wala pa yung document diyan mismo, kayo yung mismong gagawa sa loob. Okay, na-access naman po. Yes po. Okay, sige. Okay, last na, may questions pa ba kayo? Kasi ito na yung for today natin na agenda. Tatapusin niyo yung introduction, 'di ba may, sinabi ako sa inyo, introduction. So, you have to accomplish that today and then you may start on the next phase,
kung gusto niyo ng simulan. Tapos yung mga susunod pa na phase, i-leave it blank niyo muna kasi i-di-discuss pa natin yung laman niya. May question pa ba kayo? Kasi, ito na yung last part ng aking importanteng, ah, discussion today. Yan, so ibibigay ko sa inyo yung remaining time para at least, ma-accomplish na yung introduction ninyo hanggang 10 o'clock. I mean, yung time niyo puwede gumawa, pero ang submission until end of day pa naman. Okay, stop share na ako. So i-upload ko na lang itong ano natin, yung files na kailangan niyo. Wait lang, edit ko lang guys. Yan, so actually may ina-add pa nga ako dito. Lalagyan natin siya ng timeline, yung Gantt chart. Required yun kasi 'pag mga ganito, projects. Teka, saan nga yung Gantt chart ko ilalagay? Dito na lang sa G, project timeline. So, dun sa project timeline, dinagdagan ko lang yung bullets. May project timeline, so kailangan nyo mag-provide ng Gantt chart doon. Sabihin ko pala yun sa O2. Okay. Any questions? Last na. Habol sa attendance, pa-raise ako ng kamay. Okay, Arias. Manalo. Philos Reyes, si Carly. Si Tyro, and si Kyle, ba't ka nakataas ang kamay? Hindi ko lang po sure kung narinig po kanina at nawalan ako ng wifi. Naano ko naman kanina, rinig ko naman. Okay, Thank you po. thank you. Okay, other than that, do you have any questions? Last na po. Okay, if wala na po, you may use our remaining time to start your first part and second part. And then, sa November 9, we will see each other again on face-to-face. Si Harvey, pupunta daw siya sa akin sa 2 for the exam. Ayan. And then, after tour nyo, magmi-meet ulit tayo ha. Hindi pwedeng wala tayong meeting. Ayan. And then, ayun, hopefully matapos natin na yung report and then, ayun, ready na kayo for exam. I think ang exam is December, holiday tong 8. Pero kung magsimula siya ng December 9 hanggang December 16, feeling ko lang. Ayun. Okay, sige. So if wala ng question, thank you po and have a great Sunday. Bye-bye.